May pakiusap ang Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling silbihan siya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Justice Department man, PNP o Malacanang, wala pang natatanggap na anumang komunikasyon tungkol sa arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanggapan ng ICC prosecutor, sinabing hindi sila nagkokomento tungkol sa mga ongoing investigation, kaya wala silang komento sa mga ulat ukol sa arrest warrant. Iniimbestigahan ng ICC prosecutor ang mga naganap na krimen umano mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng war on drugs. March 17, 2019, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero miyembro pa rin ng Pilipinas ng Interpol. Kaya dati na rin sinabi ng gobyerno, hindi pwedeng basta baliwalain kapag sa Interpol idinaan ang request. Kung magkaroon man ng komunikasyon ng ICC o Interpol, sabi ng palasyo, handa naman po ang law enforcement agencies natin kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Handa rin daw ang pamahalaan na pigilan ang anumang kaguluhang maaaring idulot ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At ngayon pa lang, may pakiusap na ang palasyo sa kanyang mga taga-suporta. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Ayon sa DOJ, sakaling may notice mula sa Interpol, tatanggapin ito ng National Central Bureau na binubuo ng PNP, Bureau of Immigration at NBI. All these requests, dadaan po kasi talaga yan ng evaluation. No? So we have to see that the Interpol request is a valid request. And that is the only time that it will be given due course, and on that basis, gagalaw na po yung mga ahensya. Sa ngayon ay tiwala ang palasyo sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na ang pagtungo niya sa Hong Kong ay para dumalo lamang sa pagtitipon ng mga OFW roon at hindi para takasan ang napapabalitang warrant. Dahil po hindi na po tayo miyembro, ay pwede naman silang dumiretso sa law enforcement agency, pwede rin silang dumiretso sa third party country na miyembro pa din ng ICC. So medyo malawak po yung magiging mga options ng ICC ngayon. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.